May bago ako nakita dito na motorsiklo. Tuturo ko lang kay sir kasi mukhang wala siyang alam sa motor. Ganitong itsura. Boss, ano pong name nyo? Juan po. Opo. Nagtitingin po ako galing ako probinsya. Gusto kong magkaroon ng motor. Nakita ko to. Fortress 400. Papakita ko sa'yo para magkaroon ka ng konting kaalaman sa motor dahil mukhang hindi ka masyado maalam sa motor. Ngayon ka lang makakita na ito. Yung mga ganito kasi usually sa company lang. Keycard. Ito, pwede dito. Ayan o. Ayun, diba? Umaangat din yung kanyang windshield. Automatic yan. Tapos bubukas na siya. Ito lang yun. Ito lang, yan lang. Dati, keyless lang. Ngayon, tap na lang. Ngayon na naturuan kita ng konting kaalaman sa pagmumotor, try mo minsan mag-review ng motor. Susubukan ko po kasi bata pa lang po ako. Idol ko na po kayo. Baliktad! Bago na naman tayong Maxi Scoot na ilulook forward na edisens at isasama sa bucket list ngayong taon. Silipin natin ngayong araw itong bagong labas na Fortress 400 ng QJ Motor. Tara! Bukod dun sa yung mga keyless na motorsiklo, itong isang to, tap na lang nung pinaka-card para mamatay. Mamatay siya. Automatic din yung kanyang windshield, magfo-fold. And then, hold mo lang yung pagkakatap mo. Narinig nyo yun? Bumukas na yung kanyang upuan. Napakalaki ng upuan. May ilaw pa, tapos meron tayong hydraulic support para mag-stay siya into place. And super large yung ating compartment. Kaya natin dalhin yung mga dapat natin dalhin during the long ride. Pero kung di pa sasapat yan, meron tayong nakaabang na bracket for top box. Sakyan natin siya, netizens. Bukod sa napakalaki ng space dito para sa driver, meron din tayong cruising style na option. May extend natin yung paa natin dyan ng bahagya. Ito yung pinaka natuwa ako kasi hindi lang yung driver yung binigyan nila ng malaking space, pati yung angkas natin. Ayan, tingnan nyo naman yung tapakan ng angkas dito. Para na din siya nagda-drive. Medyo kakaiba to. Ngayon ko lang to nakita sa mga Maxi Scoot, lalong-lalo na sa category ng 400cc. Diba? Tapos ang laki pa ng space. So kung angkas ka, di lang yung driver yung comfortable, pati yung angkas. Ito nga yung nakaabang na pwedeng bracket na din for top box is grab bar na din for our pillion ride. Super sturdy naman ng kanyang material na ginamit. Isa pa sa napansin ko, netizens, etong mga bulsa niya ay hindi mo mabubuksan once naka-turn off yung engine neto. Kaya safe na safe kung maiwanan mo man dyan yung smartphone mo or may importante ka man dyan gamit like ticket sa parking lot, hindi nila makukuha unless buksan mo yung pinaka motorsiklo. Malalim din siya and meron na din siyang USB ready na charging port dito sa kanan. Tingnan natin kung kasya yung aking iPhone. Feeling ko kakasya naman to. Ayan, kasya. Wala yun, masyado kasing malaki yung iPhone 14 Pro Max natin. Pero, kasya pa rin naman. Tingnan naman natin sa kabilang side. Kasi nandito yung charger. Dahil nga meron siyang kaparehas na feature dun sa nireview natin previously na ATR 160 na pwede mong i-connect yung smartphone dito para mag-screen mirroring ka. Pwede ka mag-Waze dyan. Yung nakaraan nga, nag-ML pa tayo. Pwede naman nandito na lang yung inyong smartphone sa bulsa while driving. Kahit dito sa kanan, kasyang-kasya. So, pwede ka pa rin mag-charge while driving. And of course, para sa mga old school natin dyan na netizens, gusto yung physical key kapag ka nagbubukas ng motorsiklo. Actually, parang kotse nga yung bukasan niya, nasa gitna. Pwede ding tap lang ng card. Ganda ng windshield niya, netizens. Mataas siya to the point na talagang useful siya. Kasi kapag ka Maxi Scoot, syempre, pasok tayo niyan sa expressway, yung hangin ay hindi masyadong tumatama sa atin. Hindi tayo bugbog sarado sa hangin. Dumudulas lang siya para sarap ng touring lang natin. Hoy! Pwede i-adjust. Halimbawa, medyo kasing height ko lang yung magdadrive pagka sobrang taas na para naman sa tall riders. O kaya naman mag-high speed ka talaga for aerodynamics. Pwede din siyang babaan. Sound check naman natin. Ang lutong ng tunog. Bubulusok to sa expressway Eh dito naman sa side, netizens, nagustuhan ko yung kanyang pinaka-style dito kasi ang daming details going on pero makikita ninyo, itong black, sobrang elegante ng kanyang style dito. Pagka nasisinaga ng araw, para may mga shapes and lines na lumilitaw. And minimalist lang yung ating 3D emblem na nakalagay dito is Fortress 400. Super secure ng ating pillion ride na hindi mapaso kasi malaki yung kanyang heat guard. Meron din tayong stainless dito for our muffler na napakalaki and end cap na black trims. Dual shock din tayo sa likod at naka-disc brake tayo unahan at likod and of course para safe ay ABS na rin po siya. And isa rin sa napansin ko sa kanya, super neat ng design niya kasi meron tayo ditong built-in na mudguard. Tingnan nyo naman netizens kung gaano ka-aggressive yung looks. Parang matapang na matapang yung itsura niya sa unahan. No? Napakaliwanag ng kanyang LED na ilaw. May passing light din tayo na built-in. Kumukurap-kurap siya. Meron din tayo ditong pointy na daytime running light. Sobrang elegante
talaga nitong Block 4 Netizens. Lumilitaw yung shapes and lines niya kapag nasisinaga ng araw. Tubeless na rin yung ating tires. Siguro kung mapupudpud nyo na to at papalitan nyo siya ng tires, I always recommend to use Dineos tires dahil yun yung proven na natin na standard quality, durable, at matagal mapudpud. Meron din tayong reflector dito, added visibility of course, and vibre caliper dito. Grabe, talagang reliable na yung kanyang braking system. We have also disc brake dito, and ang size ng gulong natin ay 120/70/15 sa unahan, 150/70/40 naman sa likuran. Nagustuhan ko rin Netizens dito sa kanyang gilid yung signature ni QJ Motor sa kanyang mga scooter na merong bilog sa gilid. Sobrang elegante niya kasi tignan pag nakita nyo sa personal. E sa magtatanong naman para sa kanyang makina, ay meron po tayo single overhead cam at liquid cooled, kaya kahit mahaba ang biyahe ay may peace of mind tayo na hindi siya mag-overheat. 400cc din ang kanyang displacement, kaya makakasiguro ka na expressway legal na ang motorsiklo na to. And dahil maxi scoot nga siya ay naka CVT tayo, kaya automatic transmission siya. Pagdating naman sa weight, for a 400cc, actually magaan to for 195 kilograms. Pwede itong beginner big bike para sa mga naghahanap dyan ng best beginner maxi scoot, ay pwede nyo i-consider ito. Sa ground clearance naman niya is above average, which is 150mm. So kahit sa mga matataas na humps ay safe na safe itong motorsiklo na to na hindi siya sasayad. For the seat height naman, my height is just around 5'4", pero abot na abot ko to dahil 775mm lang ang kanyang seat height, at meron itong maximum power na 25.2 kilowatts at 7,500 RPM, at meron naman itong maximum torque na 35.2 Newton meters at 6,000 RPM. Isa pa sa napansin ko sa kanya Netizens ay hindi mo mabubuksan yung kanyang fuel tank kapag naka-off yung engine, at the same time ay naka-on yung ating pinaka-display, naka-activate siya. Bago mo mabuksan yung inyong fuel tank, napakalaki din ng fuel tank nito, 14 liters Netizens. And para naman sa average fuel consumption, you can expect 35 kilometers per liter. Para naman sa suspension ay meron tayong telescopic force sa unahan, at meron tayo double telescopic coil spring oil dump sa likuran. Malalaman natin yung feedback niya sa mga bumpy roads once may test drive na natin siya. Gusto nyo ba mapanood yun Netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Isa pa sa maganda sa kanya Netizens ay may tire pressure monitoring siya. So kung flat na yung gulong ninyo or malambot na, ay mamomonitor nyo siya sa inyong fully digital na meter panel. Eh sobrang laki nito. Time, RPM, fuel, yung temperature ng motor, trip A, trip B, temperature sa surrounding, battery voltage. Meron tayong menus, interface, design ng panel. So pag leisure ito, clock set, backlight o yung liwanag. So pwede mo ring i-auto na lang. Unit set, mga measurement lang to. Language set, English lang naman yan. Bluetooth settings, phone Bluetooth or Bluetooth sa headset. Ito naman, tire pressure. Fault message para na to sa scanner. Sa technical na yon sa ating service. Siyempre, meron din siyang kill switch sa side stand. Ang available colors na ito Netizens, ito nire-review natin is color black, gray, at bronze gold. Alin sa mga kulay na yan ang favorite niyo? Comment nyo nga sa ibaba. Isa sa favorite ko sa motor na to Netizens ay yung kanyang turn signal sa unahan at kanyang turn signals dito sa likod. All LED na yung kanyang mga ilaw, and very minimalist lang din yung approach nila pagdating dito sa tail light. Of course, meron tayong plate light at reflector dito para kahit nakapatay motorsiklo natin, visible pa rin tayo sa gabi. Itong QJ Motor na Fortress 400 ngayon Netizens ay nagkakahalaga ng 349,900 pesos. Para sa inyo Netizens, sulit ba siya for a maxi scoot? For me, sa mga specs and features at maging sa looks and aesthetic pa lang ay talagang nakot na niya yung attention ko, and this is really worth it na isama sa inyong bucket list kung naghahanap kayo ng best beginner na maxi scooter. And of course, abot na abot din natin yung seat height nito. So, pwede talaga sa mga beginners Netizens. Kayo, anong masasabi nyo sa motorsiklo na to? I-comment nyo nga sa ibaba. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa yung mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo dyan sa ibaba. Palagay ninyo, saan kaya ito magandang gawa ng comparison video? Comment your suggestions below Netizens. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.